din naman yung kanyang, ano yung mga bagay na ayaw niya. Yung mga kasalanang hindi dapat natin magawa, ay dito rin natin malalaman. Kaya po, pinag-aaralan natin yung kanyang mga salita upang makapamuhay tayo ng sa kabanalan na ayon sa kanyang kagustuhan. Ano po? At ang epekto po ng pagbabasa ng Biblia sa mga tao, dalawang bagay po, dalawang paraan po. Yung isa, ang mga salita po ng Diyos, katulad ng kinanta natin, ng wonderful words of God, para doon sa mga taong, those people who love God, na masaya yung tinutupad yung mga kautusan ng Diyos, isa itong sweet message para sa atin. Yun yung isang positibo ng epekto ng mensahe ng Biblia. At pwede rin naman itong makasakit ng damdamin. Madalas ko nga pong marinig kay Brother Sanbar yung salitang real talk. Sa Biblia po, may mga real talk ang Biblia na kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, patuloy kang sumusuway sa mga kautusan ng Diyos, may real talk ang Biblia na maaaring makasugat ng iyong puso. Dahil ipaparealize natin ng salita ng Diyos, dahil nagsasabi ito ng katotohanan, na tayo ay makasalanan at ang kasalanan natin ay nagbubunga ng kamatayan sa atin. So yun po yung Biblia. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan natin yung tungkol sa kautusan at sa kasalanan. Pinamagatan ko po itong knowledge of sin. The knowledge of sin is through the law. Sa Tagalog, ang pagkilala sa kasalanan ay sa pamamagitan ng kautusan. At yan po ay mababasa natin sa aklat po ng Romans chapter 7. Sisimulan ko na po ang pagbabasa. Ang gagawin po natin pag-aaral dito, tuloy po natin tatalikurin yung mga verse by verse ng chapter 7 ng Book of Romans. Ganito po ang ating mababasa sa verse 1. Or are ye ignorant, brethren? For I speak to men who know the law, that the law had dominion over a man for so long time as he lived. Basahin po natin sa Tagalog para po mas komportable akong banggitin o basahin. O hindi ba ganinyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. So sabi niya, the law rule over you as long as you live. Habang ikaw ay nabubuhay, napapasailalim ka o may kapangyarihan sa iyo ang kautusan. Yun ang sabi ng verse 1. Para po maipaliwanag pa po ni Apostol Pablo yung tungkol dito na ang kautusan ay may kapangyarihan sa iyo, naghahari sa iyo, naghahari sa tao, samantalang siya'y nabubuhay. Ang sabi niya, nagsasalita ako dun sa mga nakakaalam ng kautusan. At alam naman po natin na ang tinutukoy dito, dahil itong sulat niya sa mga taga-Roma ay sulat niya para sa mga alagad na nasa Roma. Ito ay mix ng Hudyo at mga Hentil. Alam naman po natin na yung mga nakakaalam ng kautusan, ito yung mga Hudyo. Ito pong larawan na pinapakita ko sa inyo, ito yung reimagine ng kasaysayan nila na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moises yung mga kautusan sa bundok ng Sinai. Pero makikita nyo, yung kanyang mga kababayan ay sumamba pa rin sa gintong buya. Kaya ibinato ni Moises yung mga kautusan. So yun yung history. Kaya mababasa din sa Romans chapter 9 verse 4 to 5, ganito ang sinasabi niya Apostol Pablo. Kung sino ba yung mga Israelita o mga Hudyo? Sabi niya, who are Israelites? Who is one the adoption and the glory and the covenants? Nasa kanila ang tipan. And the giving of the law. Nasa kanila ang pagbibigay ng kautusan. Sa kanila ibinigay ang kautusan. And the service of God and the promises. Whose are the fathers? Sa kanila ang mga ninuno, and of whom is Christ as concerning as the flesh, who is over all. God bless forever. Amen. Sa verse 5, yun na po pala yung verse 5, I'm sorry. Sa kanila rin galing niya ang Kristo na ayon sa laman. Kaya
yung mga tinutukoy niya nakakaalam ng kautusan, kasama yung mga Hudyo rito. No? Kaya sa pagpapalawig pa ng kanyang pagpapaliwanag, sa verse 2, sinabi po niya, no, tungkol doon sa kautosang may kapangyarihan sa iyo samantalang ikaw ay nabubuhay, ang sabi sa verse 2, for the woman that had a husband is bound by the law to the husband while he lived. But if the husband die, she is discharged from the law of the husband. Sa Tagalog, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. So, iniligay niya yung kanyang pagpapaliwanag sa mag-asawa. No? Yung babaeng may asawa, natatali ng kautusan ng kanyang asawa, samantalang ito'y buhay. Ganyan. Datapat kung mamatay ang kanyang asawa, siya'y kalagna sa kautusan. Yun ang sabi niya Apostol Pablo. So tuloy pa natin yung kanyang pagpapaliwanag. So verse 3, so then if, while the husband live, she be joined to another man, she shall be called an adulteress, but if the husband die, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be joined to another man. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawagin mga ngalunya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan, ano pat siya'y hindi na mangangalunya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. So, pamilyang naman po tayo dyan, kahit sa panahon natin, yan ang kautusan, yan ang batas. Mangangalunya ka, kung may asawa ka, makikisama ka pa sa iba pang lalaki o sa iba pang babae. Mangangalunya ang tawag po doon. Kaya ang sabi, kung mamatay ang iyong asawa, kalag ka na sa kanyang kautusan ng pag-aasawa. No? Kung mag-asawa ka man, matapos na magmamatay ang iyong asawa, sabi ni Apostol Pablo, hindi ka na tatawagin mga ngalunya, bagamat siya'y makisama sa ibang lalaki. Sapagkat patay na yung iyong asawa, kalag ka na sa kanya, sa pagkakatali, no? Ng kautusan ng inyong pagsasama. Malaya ka nang makapag-asawa ulit. No? Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. So bakit niya ito ipinaliliwanag? Ano ang gusto niyang ipunto? No? Doon sa introduction niya sa verse 1. So in verse 4, wherefore, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of Christ, that ye should be joined to another, even to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit unto God. Sabi niya, gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na manghuli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. So, yung sitwasyon nyo ngayon, yung sitwasyon nyo, iba na sa ngayon. Kayo'y nangamatay na sa kautusan. Gaya nung ipinaliliwanag ko noong umpisa, na yung mag-asawa at namatay na yung kanyang asawang lalaki, kalag na siya sa pagkakatali. Sabi ni Apostol Pablo, gayon din mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan. Ang gusto nyo ipunto rito, malaya na kayo sa kautusan. No? Patay na kayo sa kautusan. Sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. No? Upang makisama kayo sa iba. So kung makikisama ka na sa iba, dahil kalag ka na doon sa sinasabing nagtatali sa iyo, pwede na. So kanino ka makikisama? Ang sabi diyan, sa makatwid bagay doon sa nabuhay na manghuli. At walang iba, kung sino ang tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Meron na tayong pakikisama sa Kanya mula doon sa kautusang naghahari sa atin nung tayo'y nabubuhay. Ano? Para magsipagbunga tayo sa Diyos, yun ang sabi niya. Kaya lang, ang katanungan dito, no? When did they die? Kung tinasabi ni Apostol Pablo kayo'y nangamatay na sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, kailan nangyari yan? Yung pagkamatay. Kailan kayo namatay sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo? Ang kasagutan, mababasa rin natin dyan sa aklat pa rin ng Roma. Sa verse 6 to 3 and chapter 6 verse 3 to 5. Ganito po ang ating mababasa at makukuha kasagutan. Or are ye ignorant that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death?
We were buried, therefore, with him through baptism into death, that like as Christ was raised from the dead to the glory of the Father, so we also might walk in the newness of life. In verse 5, for if we have become united with him in the likeness of his death, we shall be also in likeness of his resurrection. Ang sabi niya, hindi niyo ba alam na yung nung tayo'y binautismuhan, no? Yung the moment that we baptize, sabi niya diyan, we baptize into his death. Nabautismuhan tayo sa kanyang kamatayan. Doon pala tayo nakikipagkaisa sa kanyang kamatayan nung tayo'y binautismuhan. We were buried, therefore with him, nalibing din tayo katulad ng kanyang pagkalibing. Nangyari ito sa ating bautismo, sabi niya. So, we buried, therefore with him through baptism into his death, that like as Christ was raised from the dead, so we also might walk in the newness of life. Na kung paanong nakisama tayo, nakipagkaisa tayo sa kanya, sa kanyang kamatayan, ganun din anya ang ating mangyayari sa atin. No? Kung paano siyang binuhay na manghuli sa mga patay, mangyayari rin ito sa atin sapagkat tayo nakipagkaisa sa kanyang pagkamatay at pagkalibing sa pamamagitan ng bautismo. Ano po? Yun yung moment na tayo'y namatay. Kaya sinasabi niya po sa Pablo, kayo'y namatay na sa kautusan. Kalag na kayo para makisama na kayo sa iba, sa makatuwid bagay, na dun sa nabuhay na manghuli. So, ito na ngayon yung sitwasyon nyo. Yun ang ibig niya sabihin. No? Yan, ibalik natin. You were also made dead to the law through the body of Christ. Para makisama na, upang makisama na kayo sa iba. At walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, in verse 5, ganito naman ang ating mababasa. Ang sabi po niya, for when we were in the flesh, the sinful passions which were through the law wrought in our members to bring forth fruit unto death. Sabi yan. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. No? Sabi niya, nung tayo'y mga nasalaman, ibig sabihin, nung tayo'y makalaman, nung tayo'y makasalanan pa, no? Noong ang nasusunod pa, mostly sa iyong buhay, ay yung pita ng iyong laman, yung gusto ng iyong lamang, ng iyong katawang lupa, ang nasusunod. No? Wala kang pakialam sa kautusan ng Diyos. Kundi sinusunod mo kung ano yung gusto ng o dikta ng pita ng iyong laman. So, sabi niya, ang mga salaring pita, no? Sabi niya, itong kasalanang ito, no? Nagsipagbunga sa kamatayan. We bore fruit unto death because of our sinful passion that work in us. Ito yung nagsigawa, no? Yung ating mga salaring pita, ito yung nagsigawa sa ating mga sangkap. Kaya ito yung nagbunga sa atin ng kamatayan. Yun yung pinaliliwanag niya. So, ang consequences ng kasalanan kamatayan. No? Kaya nga po ang sabi sa Romans chapter 6, verse 23, ganito ang patunay. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, inulit niya dito sa Romans chapter 7 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? So, sapagkat ang kasalanan, ang ibig sabihin ng kasalanan sa Biblia, ito'y pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Yun po ang meaning ng kasalanan. So, the wages of sin is death. Ang kabayaran naman ng kasalanan mo, kamatayan. So, doon sa mga taong nabubuhay sa kasalanan, nung mapapansin natin, meron namang mga taong nabubuhay pa sa kasalanan. Para bang nabubuhay sila na walang Diyos, di ba? Kasi hindi mo sinusunod ang kautusan ng Diyos. Pero bakit? Pansinin natin, pero bakit buhay pa? Physically, no? Gumagalaw sila at nakakakilos pa. Kung sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, tandaan po natin na sa Biblia, ang kamatayan po, ang death, ang meaning po o ang ibig sabihin niyan sa Biblia ay separation, pagkahiwalay. Kung titingnan natin yung ating pagtayo na mamatay,
ano nangyayari sa ating katawan, di ba? Yung ating laman, yung flesh, ay nahihiwalay doon sa ating kaluluwa. So separation pagdating po doon sa bagay na yun, ng ating pagkamatay. Dito naman sa kabayaran sa kasalanan, kamatayan din. Nahihiwalay ka sa Diyos dahil sa iyong mga kasamaan o mga kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng kamatayan. Bilang patunay, sabi po ng Propeta Isaiah sa chapter 59 verse 2, ganito po ang ating matutunghayan at mababasa. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, so that he will not hear. Para hindi niya marinig. Sinasabi dyan sa verse 1 kasi, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para hindi ka maligtas. At hindi rin mahina ang kanyang pandinig para hindi kanya marinig. Sadyang, yung inyong mga masasama, yung inyong kasamaan, ang naghihiwalay sa inyo at sa Diyos, ang sinasabi ni Isaiah. No? Ang inyong mga kasalanan ang nagpubli ng kanyang muka para hindi niya kayo marinig. Kaya ang kahantungan po ng taong makasalanan, yung nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan, no? Bukod sa wala na siyang Diyos, hiwalay na ang Diyos sa inyo, pagdating ng paghuhukom, wala lang Diyos na magliligtas sa iyo. Sapagkat wala na kayong relasyon. Hindi kanya na, wala na, split na. Hiwalay na kayo dahil sa nagagawa nating kasalanan. Yun ang nagpapahiwalay sa atin. Yun ang sinasabing kamatayan, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Kaya hindi niya na tayo narinig ang sabi niya. No? Ngayon, isa pang katanungan, why did he mention through the law? Pansin niyo yung binasa natin, sa pamamagitan ng kautusan, balik lang po natin. Ha? Sabi diyan, sapagkat lang tayo nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Ang tanong, sangkot ba ang kautusan para tayo magkasala? Para tayo ay magbunga sa kamatayan? Sangkot ba ang kautusan? Kautusan ba ang dahilan para tayo ay mauwi sa pagkamatay o mabuyo sa kasalanan? Yun yung tanong dyan eh. Pero hindi po mga kapatid, because ang ibig iparating ni Apostol Pablo dito, it is the law that make us aware what sin is. No? Sa pamamagitan kasi ng kautusan, nalalaman natin kung ano yung kasalanan mo. Di ba? Kung wala namang kautusan, hindi mo malalamang mali yung ginagawa mo eh. Di ba? Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Nakapatay ako, kasalanan pa lang pumatay. Huwag kang mangangalunya, nangalunya ako, kasalanan pa lang mangalunya. Huwag kang maging sakin, you shall not covet. Sakin ako eh, kasalanan pa lang maging sakin. No? So, ito yung nagpapakilala ng kautusan, ay ng kasalanan. No? Tulad halimbawa naman sa ating batas sa ating bansa, batas nating mga tao. Hindi naman natin masasabing illegal ang methamphetamine chloride, yung shabu, halimbawa. Kung wala naman nagsasabing kautusan, kung wala tayong batas tungkol dyan, masasabi natin, illegal yan. Paano mo nasabing illegal? Kasi sabi ng batas. Batas ang nagbigay sa atin ng kaalaman na mali pala yan. Illegal pala yan. So, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. No? It is the law that exposed the sin. Siya yung naglalantad ng kasalanan. Nakakagawa pala ako ng kasalanan. Kasi alam mo na, sinabi ng kautusan, bawal yan, huwag yan. Nilabag mo. So, sa pamamagitan ng kautusan, nalaman natin na yung simple passion, yung pitang laman, nagsigawa sa ating mga sangkap para tayo mauwi sa kamatayan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Na sa pamamagitan ng kautusan, naging aware tayo sa ating kasalanan. Naging aware tayo na we are guilty of sin before God. No? Sabi nga dito sa Romans chapter 3 verse 20, because by the works of the law shall no flesh be justified in his sight. For through the law cometh the knowledge of sin. Ano? Sa pamamagitan ng kautusan, dumating ang pagkilala sa kasalanan.
Nakilala mo tuloy ang kasalanan dahil sa kautusan, dahil sinabi ng kautusan, mali yan, mali yan. Ito ang gusto ng Diyos, ito yun. Ano? Kaya nakakuha po natin, nasusundan po natin yon. Sinabi po dyan, now, dalawang kautusan yung binabanggit dyan, no? The works of the law na hindi nga maging banal o hindi magja-justify sa'yo, sabi. Ang tinutukoy po dyan yung mga requirements of law sa panahon ni Moises na sinusunod ng mga Hudyo para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. No? Kung maaalala niyo po sa ating mga previous discussion, lalo na sa book of Hebrews, ginagampanan nila yung kautusang paghahandog ng mga dugo ng hayop para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang laman, no flesh shall be justified in this sight by doing works of the law. And kasunod niyang sinabi, for through the law cometh the knowledge of sin, no? Na pinaliwanag natin. So, tuloy natin ang pagbabasa sa verse 6. But now, we have been discharged from the law, having died to that wherein we were held, so that we serve in the newness of spirit and not in the oldness of the letter. Sa Tagalog, datapwat ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi na sa karatihan ng sulat. Yun ang sabi niya. So, sinasabi niya dito, noon, ang estado nyo o ang kalagayan nyo, no? Ayon sa mga sinusulatan niya, before, the law had dominion over you o over them. No? May kapangyarihan ang kautusan, no, sa inyo. Dahil buhay pa nga kayo. Pinaliliwanag natin sa verse 1 kanina. So number 2, they were once bound by the law. Yun yung kalagayan nila noon. But now, ang sabi, you are discharged from the law. No? Kayo'y kalagna sa kautosang nagtatali sa inyo. Ngayon, you can now serve in the new way of spirit, not in the oldness of letter. Ito na ngayon yung bago niyong status. Para maintindihan pa natin itong bagay na ito, bumasa tayo ng talata sa iba niya pang mga sulat. No? Basahin natin yun nasa aklat ng Ikalawang Korinto. No? Ito yung kanyang paliwanag. In chapter 3 verse 6 ng 2 Corinthians. Sa previous verse, sabi diyan, ang Diyos ang naggumawa, ang Diyos ang siyang nagtalaga sa kanila bilang maging ministro ng bagong tipan. Alala ko rin, sinabi niya ni Brother Salva, wala namang penalty na pagkakulong ng panahon ni Moises. Di ba? Ang kanilang paglabag sa kautusan ng kamatayan ng kabayaran o ang parusa. Kaya nga naabutan pa ito ng Panginoong Hesus nung dinala ng mga pareseo yung isang babaeng caught in the act of adultery. Anong sabi ng mga tao sa kanya? Ang ginagawa namin sa taong yan, pinapatay, binabato hanggang sa mamatay. Ikaw, anong masasabi mo? Di ba? Yun kasi yung execution ng letters o ng karatihan ng
kasulatan ng panahon ninyo. Eh dito sa panahon natin na paglilingkod sa panibagong espiritu, yan po sa ilalim ng Panginoong Kristo sapagkat may nagbayad na ng ating kasalanan. No? Hindi na natin katulad nung ginawa ng mga sinaunang Hudyo para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Meron nang nagbayad nito sapagkat dumating na yung tunay na katawan ng anino ng kautusan. Yun po yung pinaliliwanag ko dito. No? Hindi na sa karapihan ng kasulatan. No? So, uli lang po natin. Nandito na po tayo sa verse 7 to 8. Ano? Ito ang kanyang sinabi. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Howbeit, I had not known sin except through the law, for I had not known coveting except the law had said, thou shalt not covet, but sin, finding occasion, wrought in me through the commandment all manner of coveting, for apart from the law is death. Sa Tagalog po, basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, ano ang ating sasabihin? Ang kautusan ba ay kasalanan? Di ba ganun din yung iniraise kong tanong sa inyo? Ang kautusan ba ay may kinalaman para tayo mamatay o para tayo magkasala? Kaya tinanong niya rin ang kautusan ba ay kasalanan? Dahil ito nga yung nag-expose, yun ito, dahil sa kasalanan tuloy, nalaman ko, dahil sa kautusan, nalaman ko tuloy makasalanan ako. Ang kautusan ba ay kasalanan? Yun ang tanong niya Huwag nawang mangyari. Datapat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi o kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Datapat ang kasalanan ng mga sumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Yung kasalanan mismo, ang sinasabi niyang gumawa ng sari-saring pananakim. Hindi yung kautusan, kundi yung kasalanan ang nagsipaggawa ng sari-saring pananakim. Kaya lang sinabi niya sa pamamagitan ng kautusan. Bakit? Because through the law, the law brings knowledge of sin. Sinabi naman niya nabasa natin kanina. Diba? It exposed that we are guilty of sin. Kaya, kasalanan ba ang kautusan? Hindi. Huwag namang mangyari. Hindi ko sana nalaman ng kasalanan ko kung hindi dahil sa kautusan. Ito yung nagbibigay o nagpapakilala sa kasalanan. At ito yung naglalantad na tayo nga ay guilty. Tayo nga ay makasalanan. Yung kasalanan ang nagsigawa sa kanyang sangkap ng sari-saring pananakim. Ang sabi niya. Basahin nga natin itong nasa Romans chapter 5 verse 13. No? Sabi nga dito, For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. So ang logic, kung walang kautusan, wala kang nilalabag, wala kang kasalanan. No? Pero sinasabi dito na ang kasalanan ay nasa sanlibutan na. No? But sin is not imputed. Ibig sabihin, the sin you have committed are not counted or charged against you because there is no law. Kung wala kang nilalabag na kautusan, wala kang kasalanan kasi walang kautusan. Yun yung logic dito na sinasabi. Pero pansinin niyo yung timeline na ipapakita ko sa inyo. No? Ang sabi ni Apostol Pablo, sin was in the world, but sin is not imputed because there is no law. No? From Adam to Moses, meron niyang around or more than 2,000 years. So, sa period na ito, wala pang kautusan, wala pang standard na nagsasabing this is right and this is wrong. Yun ang kautusan nagbibigay standard. Pero sinasabi ni Apostol Pablo na meron ng kasalanan sa mundo. No? But it is not imputed because there was none. No?
Kung papansin niyo, ibinigay lang ang kautusan, panahon na ni Moises dito na sa bundok ng Sinai. Ano? So, anong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Yung, kung wala namang kautusan nga, hindi wala sanang kasalanan. Pero sinasabi dito na may kasalanan na. The sin was in the world. No? Gusto ko pong basahin sa inyo yung nasa Genesis chapter 5 verse 6. Naalala niyo po si Noah, no? Kung walang kasalanan, no? Kung sasabihin nga natin walang kasalanan sa sanlibutan bago pa man dumating ang kautusan, bakit ginunaw ng Diyos ang sanlibutan panahon ni Noah? No? Ano pang dahilan bakit ginunaw ng Diyos ang sanlibutan? No? Basahin nga natin sa chapter 5 ng Genesis verse 6. Bakit ginunaw ng Diyos? Pabaliktad po. No? Chapter 6 verse 5. Kaya hindi ko po mahanap. Ito po. Genesis chapter 6 verse 5. Thank you po, brothers Darwin. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. No, yun ang dahilan. Nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip sa kanilang puso ay pawang masama lamang na parati. No? Hindi sinabi dyan na dahil sa kanilang kasalanan. Di ba? May standard ng Diyos, no? May kasalanan ng sanlibutan bago pa man ang kautusan. Kaya sinabi diyan, ginunaw ng Diyos ang sanlibutan. Ang dahilan, nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao. Sa madaling paliwanag, yung mga kasalanan, nung wala pa yung kautusan, naka-archive pa. Ito yung muling nabuhay, yung kasalanan mo, nung dumating na yung kautusan. No? Nakilala na ngayon natin na ito yung mga ginawa mong kasalanan nung dumating na yung kautusan. Yun po yung simpleng pagpapaliwanag. Kaya nga sa susunod na verse, nung tinatalakay natin sa Romans, ganito sabi ni Apostol Pablo, sa verse 9 to 11, ang sabi niya, and I was alive apart from the law once, but when the commandment came, sin revived. Kita nyo? The sin sprang into life. Parang nabuhay uli yung kasalanan nung dumating yung kautusan. Sabi niya, basahin ko uli, ano? And I was alive apart from the law once, but when the commandment came, sin revived and I died. And the commandment which was unto life, this I found to be unto death. For sin, finding occasion through the commandments, beguiled me, and through it, slew me. Nasa sa Tagalog. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. No, walang kautusan. Datapwat, nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Nakukuha nyo na ngayon yung ibig niyang sabihin. Kasi, walang kautusan, may mga nagagawa kang pagkakamali at kasamaan. Nung dumating ang kautusan, nag-revive ngayon yung kasalanan mo. At ang sabi niya, ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay. Sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay ginaya ako sa pamamagitan ng utos at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Ano? Yung kautusan, yung kasalanan. Ang isang dahilan kung bakit siya namatay, hindi po kautusan. Sapagkat nabuhay yung kanyang mga kasalanan, hindi dumating yung utos. Kaya nga nakilala niya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng mga kautusan. At ang sabi diyan, ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako. At sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Diba? Dahil nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ang kasalanan kasi talagang madaya, ano? Hindi na ipinalalabas ng kasalanan na okay lang yan o masarap na gumawa ng kasalanan. Hindi mo namamalayan na patay ka na pala. Kaya madaya ang kasalanan. Tuso ang kasalanan. Kaya nandito ang kautusan para sabihin sa atin na yan ay mali.
ito ang gusto ng Diyos, ito ang kanyang kalooban. No? Kaya sa pamamagitan nun, nung kasalanan, no, siya ay pinatay nito. Ngayon, ang sabi sa verse 10, pansinin ninyo, ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung sa ikamamatay. Kung anong ibig sabihin po nito? The commandment which was unto life, this is I found to be unto death. So, ang kautosan ba ang siyang dahilan o nag-uudyok sa atin sa pagkamatay o sa paggawa ng kasalanan? Hindi po. Ang ibig sabihin mo ni Apostol Pablo dito, yung kautosan na siya sanang nagbibigay buhay. At sabi niya, if you obey commandment, ito yung ating paliwanag. If you obey commandment, it leads you to life. Nagbibigay buhay naman talaga ang kautosan eh. Yan nga ang purpose niya eh. Kung sinusunod mo. Nakakuha niyo po? Nagbibigay buhay ang kautosan kung sinusunod mo. Kaya lang natagpuan niyang ito'y sa ikamamatay kasi nga nagkasala siya. Nalaman niya lang nung dumating na yung kautosan, yun yung pinaliliwanag niya. But if you transgress the commandment, it leads you to death. So, masusumpukan mo talagang kamatayan sa ikamamatay ang kautosan. Sapagkat nilalabag mo ito. Nakuha niyo po, nasusundan niyo po yung ating pagtatalakay. Kaya, the commandment which was unto life, sa ikabubuhay sana, I found this to be unto death. Dahil, siyempre, nagkasala rin naman siya at nalaman niya ito, pinakilala sa kanya ito sa pamamagitan ng mga kautusan. Dahil sinabi ito ng kautusan. In-expose, inilahad sa atin na tayo'y makasalanan. So, pasensya na po, kasi itong topic na to parang panandalian kayong sasaktan. No? Kasi dito sa topic na to, pinare-realize sa atin na tayo nga ay makasalanan. Ano? Tuloy po natin. In verse 12, no? So that the law is holy and the commandment holy and righteous and good. Kaya hindi kasalanan ang kautusan dahil ang kautusan ay banal. Basahin natin sa Tagalog. Kaya ang kautusan ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Hindi siya kasalanan. Hindi siya sangkot para ikaw ay magkasala at mamatay. Kundi, ito nga ay mabuti, matuwid, at banal. Sapagkat ito nagtuturo sa inyo kung ano yung tama at mali. Maaaring sa pagkaalam natin ng kautusan, maliligtas tayo dahil alam natin ang ating gagawin. Kaya mabuti ang kautusan ng tao. So, in verse 13, ito na po yung huli kong verse na babasahin sa inyo. Dahil ang Romans chapter 7, binubuo po yan hanggang 16 at 25. 25 verses. So, lalagyan ko ito ng part 2. No? Ipapatuloy natin sa susunod natin. Makikita rin. Ito na po yung huling verse na aking babasahin. So, verse 13, ang sabi ng Apostol Pablo, Did then that which is good become death unto me? God forbid. But sin, that it might be shown to be sin by working death to me, to that which is good, that through the commandment, sin might become exceeding sinful. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin, huwag namang mangyari. Kundi ang kasalanan, upang maipakilala ang kasalanan, sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamamagitan ng utos ang kasalanan ay maging lalong sala. Ha? Oh. Yung mabuti, no? Huwag namang mangyari na yung mabuti ang nagdulot sa kanya ng kamatayan. No? Kaya pinaliliwanag na dito, the commandment which dictates what is good. Ito yung nagpapakilala nga and recognizes the sin, that sin can bring death. No? Sa pamamagitan ng kautusan. Kaya nalaman niya yung kanyang mga kasalanan, mauwi ito sa kamatayan. No? Kaya yun yung katanungan niya. And through the commandment, we are informed that the sin might become exceeding sinful. So, wala namang ibang madudulot ang kasalanan kundi lalo ka pang magkasala.
At pinatutunayan nga ito ng kautusan. Sinasabi ito ng kautusan na we are informed by the commandment or through the law that the sin might become exceeding sinful sa pamamagitan ng kautusan. Yun ang sinasabi ng ating tinatalakay. So to end this Bible study, for the meantime, to clarify, ito po yung ating mga diniscuss. And in next, sa ating susunod na pagsama-sama, dudugtungan na lang po natin ito. So, unang-una, we are tied to the law, meaning we are not obligated to do the works of the law for the forgiveness of sin. Yung ating yung paghahandog ng mga dugo ng hayop because Jesus fulfilled it. Isinakatuparan na ito ng Panginoong Jesus. Meron nang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya nandito na tayo sa piyaya. Tayo ay manampalataya. Wala nang inaaring ganap sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawa ng kautusan ng kundi sa pananampalataya. Number 2, we should serve in the newness of spirit in Christ. Sa ilalim po ng ating Panginoong Kristo. Number 3, the law bring knowledge of sin and expose that we are guilty. Yung ating pinag-aralan. Dahil sa kasalanan, nalaman tuloy natin. Ay dahil sa kautusan, nalaman natin tayo'y nagkakasala pala. Number 4, sin is deceitful that can bring us to death. No? Yung kasalanan talaga ang dahilan. Ang punot dulo kung bakit tayo mauuwi sa kamatayan. Hindi po dahil sa kautusan. Dahil ang kautusan ay banal, ang kautusan ay mabuti, ang kautusan ay matuwid. So sana po may natutunan tayo. Nakapagbahagi po ako sa inyo ng mga karunungan galing sa Biblia. At sa susunod po, as I said, itutuloy po natin ang pag-aaral dito. So maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you. So, meron po ba tayong mga katanungan? Salamat po.